Good evening guys! Welcome back sa aking YouTube channel. For today's video, check natin ang 2025 Honda BR-V 1.5 VX CVT Honda Sensing Sand Khaki Pearl. Guys, ito yung newest color and the same time top of the line unit ng ating Honda BR-V. Kanyang price is 1,395,000 pesos. So tour ko na kayo ngayon sa ating featured unit for today. Guys, itong color na to, ito yung newest color for the top of the line variant ng ating Honda BR-V. Dumating lang itong unit na to kahapon, November 12, dito sa dealership. So, sariwang-sariwa pa at mainit-init pa siya. Tour ko na kayo ngayon sa ating front portion, guys. So, sa 2025 and 2024, wala namang difference. Normally, year model lang. Ang main difference ng previous and present model ng ating Honda BR-V. So nakaano pa rin siya guys, LED headlights with daytime running lights, LED fog lamps, glossy black front grille, then meron siyang chrome accent dito sa upper portion, then ang kanyang lower front bumper naman is combination of honeycomb matte black and chrome accent. Kita ko lang ulit yung ating pinakaharap. So, itong second generation ng ating Honda BR-V, isa sa mga best-selling units namin to every month. Kasi nga nag-improve na yung kanyang itsura compared dun sa first generation na Honda BR-V. Then mukha na talaga siyang SUV. Then, regarding naman sa engine guys, 1.5 CVT or 7-speed automatic, 121 horsepower, 145 Newton meters of torque, front wheel drive, double overhead cam. Gas consumption, nag-range siya 8 to 14 km city driving, 14 km and up naman pag highway. Pero it will depend lagi sa driving habit nyo. Pakita ko naman ang passenger side. So regarding naman sa ating gulong guys, so two-tone siya, combination of glossy black and chrome, then 17-inch alloy wheels, ventilated disc ang ating front brake, MacPherson strut naman ang ating suspension, ground clearance is 207 mm. Then the good thing about sa VX, ang side seal niya is meron siyang chrome accent guys. Doon kasi sa S variant guys, matte black lang talaga siya. Then ang ating side turning lights naman is nasa side mirror na. Then para ma-distinguish nyo kung V or VX ang ating variant, may lane watch camera ang ating ang ating right side mirror. Ang purpose nito, every time na mag-right turn ka, sa head unit ka na lang titingin. And equipped na rin siya ng Honda Sensing. So ang Honda Sensing, it's more on additional safety features na dinagdag ng Honda to promote the right driving habit para sa mga vehicle owners. Then ang ating door handles is chrome na rin with smart entry na rin siya. Then sa likod naman guys, solid disc. Then torsion beam naman ang ating suspension sa rear. Sa roof naman, meron tayong roof rail. So may nakaabang na dito ng mga portions kung i-consider nyo magpalagay ng roof rack. Then naka shark fin antenna na rin tayo. Pakita ko naman ang back portion guys. So regarding naman sa category nito guys, sa mga competitors niya with other brands, regarding engine performance, siya ang pinakaangat. So lagi rin natin i-consider yung factor na pag mga uphill, makakakit yung sasakyan natin, which is kayang-kaya naman ng Honda BR-V. So may mga specific unit owners naman na nakapag-provide or nakapag-testament na talagang powerful ang makina natin. Regarding naman sa taillights, LED na siya. So may similarities ang kanyang taillights sa Honda City natin.
Then VX emblem and iVTEC. BRV emblem. Meron na siyang reverse camera. Then meron na rin siyang 4i backup sensor. Then ang ating rear bumper is meron din chrome sa middle. Ito yung kanyang back portion, guys. Then 7 passengers. Then ang ating ceiling is black, guys. For V and VX, ang ating headroom or ceiling is black. Then itong ating compartment, just in case na 7 passengers ang magta-travel. Then fold ang ating third row. Hindi ko lang siya ma-fold totally kasi nakaano siya, nakasagad siya pa backward. Pero eventually na-fold siya flat para at least meron tayong tonneau cover para may mga additional cargo kayo, kayang-kaya naman. So ang tonneau cover, guys, available lang siya sa V and VX, sa middle and sa top of the line variant. Then ito yung kanyang tools. Then ang spare tire ay nasa ilalim. So dito naman tayo, guys, sa ating driver side. So regarding naman, guys, sa ating fuel tank capacity, so meron tayong 42 liters. Minimum octane is 91. So kung gusto nyo mag higher octane like 93, 95 or 97, kailangan consistent or maintain natin na isang octane lang ng gasoline ang ating ilalagay para hindi siya magkaroon ng effect sa performance ng makina. Then sa door panel natin sa second row, combination siya ng urethane and leather with gray stitches. Then ang materials ng seat natin is genuine leather. So buksan ko lang ang ating dome light. Then meron siyang armrest dito, guys. Hindi ko na maano kasi may plastic. Armrest na siya. Then ang second row seats natin is adjustable pa forward and pa backward. Meron tayong aircon vent sa second row. Normally it's more on vent blower kasi ang thermostat niya is magdedepend pa rin sa settings mo doon sa harap. Then meron tayong power outlet, guys, dito sa middle section. Then dito naman tayo, guys, sa ating driver side. So dito sa door panel, nandito yung buttons natin. So nandito yung power folding side mirrors, adjustments of left or right ng mirrors. So ito yung knob para kung gusto mo siyang i-adjust, yung pinaka mirror, central door lock, window lock and window switches. PSI guide, pero normally, guys, so sinasabi ko is 32 sa harap, 30 sa likod. Pero depende pa rin yun kung ano yung preferred nyo na PSI. So ang nadagdag naman sa second generation na Honda BRV, meron na siyang height adjustment. First generation kasi wala. And meron na siyang armrest. Then dito sa baba, meron dito ang gas lid and yung sa hood. So sakay lang tayo, guys. So sa VX variant, guys, kung makikita mo yung digital panel natin sa dashboard, colored na siya. Kasi basta naka-equip ang Honda unit mo ng Honda Sensing, automatic colored na ang digital panel mo. Pero yung lower variants natin, yung VNS, ano pa rin siya, black and white. So dito muna tayo, guys, sa steering wheel. So sa steering wheel, guys, ano siya, tilt and telescopic. Tilt lang siya, guys. Tilt. So ibig sabihin up and down lang ang adjustments for the steering wheel. Then leather cover na ang steering wheel natin with gray stitches.
Then sa center ng ating steering wheel, nandito ang audio control with hands-free telephone assist. And for the Honda Sensing and adaptive cruise control, nandito na rin. Ito ang ating busina. Sa ating panel, combination siya ng analog and digital. Itong small portion na to, ito ang gear indicator mo. Para hindi ka natitingin sa transmission pag gusto mo malaman. Pero normally pag nagdadrive ka, nasa D lang naman siya. Then, paddle shifters. So, pwede mong i-convert to manual mode. Ikaw magdidictate ng gear mo. Then, switch for the headlights and fog lamps. Wipers. Push start button. Touchscreen audio unit with Apple CarPlay, Android Auto Ready. Via cord pa siya guys ha. Then dashboard natin is very simple pero elegant. Kasi meron na siyang combination ng urethane, leather with gray stitches, glossy black, and chrome accent trimmings. Then aircon buttons natin. Start ko lang guys. So, ito yung kanyang fan. Then, thermostat. Then, yung AC on. AC on, AC off. Then, yung mga normal buttons din. Then, power outlet. 2 USB ports for charging and mirroring. 2 cup holders. Transmission. So, ito yung kanyang shift lock, so her clutch, park, reverse, neutral, drive, and sports mode. Handbrake, armrest, console box, then glove box. So dito natin lalagay ang warranty booklet, owner's manual, insurance policy just in case meron kayong hard copy, and copy ng ORCR na hindi expired. So pakita ko lang ulit guys ang ating panel. Combination ng digital and analog. Colored na kasi naka Honda Sensing na tayo. So kaya siya pula kasi tailgate is hindi siya fully closed. Yun ang maganda dito. Tsaka meron siyang seat reminder na i-check muna. Pag in-off mo yung engine, mag-remind siya na i-check mo muna yung surroundings mo. So ano siya, actually simple feature siya pero malaki ang ang purpose. Then visors natin with mirrors na siya, and hindi ko na mabuksan guys. Ayan, with light na rin, hindi lang mabuksan talaga kasi ano pa yung plastic. Then ang ating map light, halogen pa. So off ko lang muna ulit guys ha. At least nakita nyo na yung pinaka panel and yung head unit. Yan yung check rear seats din. Yan yung reminder na sinasabi ko. So guys, just in case you want to see the actual unit or cash discount, low down payments, parts inquiries or service appointment, feel free to call or text 0906-386-8937 or visit me at 598 EDSA East Grace Park, Caloocan City, and look for me guys, syempre Ross Oliver Cruz, ang inyong friendly sales manager here at Honda Cars Balintawak. Looking forward to meet you here guys, and kindly subscribe na rin sa aking YouTube channel para maging updated sa mga susunod na video, and follow na rin sa aking Facebook Ross Oliver Cruz and aking Facebook page Honda Cars Balintawak Best Deals by Ross Oliver Cruz. Looking forward to meet you here uli guys and render my services to you. Yun lang guys, thank you and God bless.